bumiyahe na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patungong Lao People's Democratic Republic. Ito ay para makibahagi sa 44th at 45th ASEAN Summit and related summits. Si Kenneth Paciente sa Sentro ng Balita Live. Angelique, tumulak na nga patungong Lao PDR si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para makibahagi sa 44th and 45th ASEAN Summit and related meetings. Kani-kanina lang nang makaalis ang Pangulo mula sa Villamor Air Base patungo sa Lao PDR para sa naturang summit na tatagal hanggang sa Biyernes. Sa kanyang talumpati, iginiit ng Pangulo na magiging plataporma ang aktibidad na ito para maisulong ng Pilipinas ang ilang regional at international issues na common concern sa mga miyembro ng ASEAN. Inaasahan na may tutulak ng Pangulo o punong ehekutibo ang interes ng bansa roon, lalo na't nakatakda siyang lumahok sa 16 na pagpupulong kasamang iba't ibang lider ng ASEAN member states. Dito, Angelique, inaasahan na iha-highlight ng Pangulo ang kanyang advokasya lalo na sa digital economy, pagsuporta sa mga MSME, renewable energy at pagtugon sa epekto ng climate change. The ASEAN leaders will explore how we can promote regional connectivity amongst ASEAN member states, as well as to strengthen our resilience to promote sustainable development and inclusive growth. I will also be participating in meetings with ASEAN's external partners. These engagements pave the way to advance cooperation in areas such as food and energy security, trade and investment, supply chain resilience, MSMEs, and addressing the impacts of climate change and more. Kabilang din, Angelique, sa schedule ng Pangulo ang pagbisita sa Filipino community roon. Kaugnay niyan, tiniyak ng Pangulo na tutok ang pamahalaan sa lagay ng mga Filipino na apektado sa gulo sa Lebanon at Israel. Tuloy-an niyang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan ng Pilipinas para matiyak na ligtas na maiuwi ang mga ito dito sa bansa. Malugod din niyang ibinalita na walang Pinoy ang For the month of October, the DMW and OWA will be bringing home at least 162 distressed OFWs from Israel. Once they return to the Philippines, the DMW and OWA are ready to provide assistance to them. Sa ating mga kababayan sa Lebanon at Israel, ang ating pamahalaan ay nakahanda sa pagtugon ng inyong pangangailangan. We hope that you will avail yourselves of our repatriation program while flights are available. Ikinalungkot naman ng punong ehekutibo Angelique ang sinapit ng isang Pilipino sa Saudi matapos patawan ng parusang kamatayan. Tiniyak niya na ibibigay ng pamahalaan ang lahat ng pangangailangan ng pamilya ng Pilipinong nasawi. Well, of course, our thoughts and prayers are with them. We will. There is nothing that one can do to make it whole, but we will do our best. What legal assistance? I'm sorry? What legal assistance? We'll see what they need. We'll see what they need. But for someone who dies abroad at an OFW, we have many procedures for that to bring them back home. So I don't think that will be a problem. Samantala, Angelique, nakatakda ring isulong ni Pangulong Marcos Jr. sa mga pagpupulong niya na nadadaluhan ang soberanya ng Pilipinas sa teritoryo nito, alinsunod sa international law. As we continue to grapple with sharpening regional tensions, including the recent dangerous incidents in the West Philippine Sea, I intend to champion our advocacies in promoting an open, inclusive, and rules-based international order, and for the peaceful resolution of any disputes in accordance with international law. This administration will continue to ensure that our constructive and deepening engagements with ASEAN, our dialogue partners, and stakeholders serve our national interests. Angelique, habang wala nga si Pangulo dito sa Pilipinas, ay itinalaga bilang caretaker ng pamahalaan sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Crispin Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella. At yan muna ang latest, balik sa iyo, Angelique.
Yes, Kenneth, nasabi ba kung ano mga bansa o mga pinuno ng mga bansa ang maaari pang makausap ng Pangulo outside the ASEAN? On the sideline, Angelique, nitong ASEAN Summit ay malaki yung posibilidad na magkaroon ng mga bilateral meeting si Pangulong Marcos Jr. kung saan nga isusulong niya yung mga bagay na mapapakinabangan ng Pilipinas. Angelique. Alright, maraming salamat sa iyo, Kenneth Pasyente.